Imbes na matuwa si Rogelio sa balitang buntis ang kanyang asawa, ay kabaliktaran ang nangyari. Halos gumuho ang mundo niya nang malaman niya ito. Paano ba naman kasi? Paano nabuntis ang kanyang asawa kung nasa Saudi siya noong mga panahong iyon? Bakit? Bakit nangyari ang bagay na ito? Yun ang ating aalamin sa kwentong ito ng buhay ni Elaine. Isang gabi noong 2004 sa Calasiao, Pangasinan, may isang lalaking napadaan sa kalsada sa tapat ng bahay ni Elaine. Tahimik na ang baryo noon. Halos lahat ng bahay ay patay na ang ilaw at karamihan sa mga tao ay tulog na. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niya ang isang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng bahay. Hindi iyon ordinaryong motorsiklo. Kilalang kilala niya iyon dahil iisa lang ang may ganong motor sa baryo. Motor iyon ni Kapitan Donato. Hindi na siya lumapit. Tumigil lang siya sandali sa dilim at tumingin sa bahay. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao sa kalsada. Ilang minuto ang lumipas, bahagyang bumukas ang pinto ng bahay ni Elaine. Sa loob ng bahay ay may dalawang taong nag-uusap, si Kapitan Donato at si Elaine. Mabilis na nagsara ang pinto. Hindi pa niya alam noon na ang gabing iyon ang magiging simula ng isang malaking usapan sa buong baryo. Dahil si Elaine ay hindi dalaga, may asawa siya. At ang asawa niyang iyon ay nagtatrabaho sa Saudi. Pero bago pa mangyari ang gabing iyon, nagsimula muna ang lahat. Ilang buwan ang nakalipas. Noong taong 2004 sa bayan ng Calasiao, kilala ng halos lahat ng tao sa barangay si Kapitan Donato. Matagal na siyang kapitan sa lugar at halos lahat ng tao ay may respeto sa kanya. Kapag may problema ang mga tao sa baryo, sa kanya agad lumalapit. Siya ang nag-aayos ng mga alitan. Siya rin ang tumutulong sa mga papeles na kailangan sa barangay hall. May asawa siyang Cecilia. Matagal na silang magkasama sa buhay at kilala sila ng halos lahat ng pamilya sa baryo. Tahimik lang ang buhay nilang mag-asawa at bihira silang masangkot sa problema. Sa kabilang bahagi naman ng baryo ay nakatira sina Rogelio at ang asawa niyang si Elaine. Simpleng tao lang si Rogelio. Kahit anong trabaho na may kita ay pinapasukan niya. Minsan sa construction, minsan sa bukid, minsan kung saan may mahanap na trabaho. Masipag siyang tao pero kahit anong sipag niya ay hindi pa rin sapat ang kinikita niya para sa pangarap nilang mag-asawa. Gusto nilang makapagpatayo ng mas maayos na bahay. Gusto rin nilang magkaroon ng mas magandang buhay. Dahil dito, nagdesisyon si Rogelio na magtrabaho sa ibang bansa. Sa Saudi siya napunta. Hindi naging madali ang desisyon na yon. Ilang gabi silang nag-usap ni Elaine tungkol sa plano niya. Ayaw sana ni Elaine na malayo ang asawa niya, pero alam nilang iyon lang ang paraan para makapag-ipon sila ng pera. Mag-iingat ka doon, sabi ni Elaine. Sandali lang ito, sagot ni Rogelio. Mag-iipon lang ako ng pera. Pagbalik ko, aayusin natin ang bahay natin. Tumango si Elaine pero halata ang lungkot sa mukha niya. Iyon ang huling beses na nagkita sila bago siya umalis ng bansa. Pagbalik ni Elaine sa baryo, ay tahimik na ulit ang bahay nila. Wala nang kausap habang kumakain at wala nang naghihintay sa kanya kapag gabi na. Mag-isa na lang siya sa bahay habang ang asawa niya ay nagtatrabaho sa malayong bansa. Lumipas ang mga linggo. Paminsan-minsan ay tumatawag si Rogelio mula sa Saudi kapag may pagkakataon. Sinasabi niya kay Elaine na maayos naman ang trabaho niya roon kahit mahirap. Sinasabi rin niya na nag-iipon siya para sa kinabukasan nilang mag-asawa. Kapag naririnig iyon ni Elaine ay natutuwa siya, pero hindi pa rin nawawala ang lungkot na nararamdaman niya dahil mag-isa siya sa bahay. Sa baryo, tuloy lang ang araw-araw na buhay ni Elaine. Naglilinis siya ng bahay, namimili sa palengke at nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Minsan ay napapadaan siya sa barangay hall kapag may kailangan siyang iproseso na papeles. Isang araw, pumunta siya sa barangay hall para magtanong tungkol sa isang dokumento na kailangan niya. Pagpasok niya sa loob ay nandoon si Kapitan Donato na nakaupo sa mesa niya. "Kapitan," sabi ni Elaine. Tumingin si Donato at agad niya itong nakilala. "Asawa ka ni Rogelio, di ba?" tanong niya. "Opo," sagot ni Elaine. Lumapit si Elaine sa mesa at ipinaliwanag kung anong papeles ang kailangan niya. Pagkatapos ng ilang minuto
ay nakuha na ni Elaine ang impormasyon na kailangan niya. "Sige po Kapitan, salamat po," sabi niya bago siya umalis. "Walang anuman," sagot ni Donato. Lumabas si Elaine ng barangay hall at naglakad pa uwi. Nanatiling nakaupo si Donato sa kanyang mesa at saglit siyang tumingin sa pintuan kung saan lumabas ang babae. Hindi pa niya alam noon na yun ang unang hakbang ng isang pangyayari na unti-unting magpapagulo sa buhay ng maraming tao sa baryong iyon. Dahil sa mga susunod na buwan, hindi na lang basta pagkikita sa barangay hall ang mangyayari sa pagitan nila. At habang si Rogelio ay patuloy na nagtatrabaho sa Saudi para sa kinabukasan nilang mag-asawa, may isang lalaking unti-unting lalapit sa babaeng iniwan niya sa baryo. Ang lalaking iyon ay si Kapitan Donato. Isang hapon, habang pauwi si Elaine galing sa palengke, may tumigil na motorsiklo sa tabi niya. Paglingon niya ay si Kapitan Donato ang nakasakay doon. Tinanong siya ng kapitan kung mabigat ba ang dala niyang pinamili dahil may 2 plastic siyang hawak. Sinabi ni Donato na ihahatid na lang siya sa bahay para hindi na siya maglakad pa sa init. Sa una ay nag-alinlangan si Elaine pero pumayag din siya. Sumakay siya sa likod ng motorsiklo at ilang minuto lang ay nakarating na sila sa bahay niya. Nagpasalamat si Elaine bago siya bumaba at umalis din agad ang kapitan. Pagkatapos ng araw na iyon, may mga pagkakataon nang nagkakasabay sila sa kalsada. Kapag nakikita ni Donato si Elaine na naglalakad, hinihinto niya ang motorsiklo at tinatanong kung saan siya pupunta. Minsan ay inihahatid niya ang babae pa uwi. Minsan naman ay simpleng kumakamusta lang siya. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimula nang dumaan si Donato sa bahay ni Elaine. Sa una ay may dahilan siya. Minsan ay may dala siyang pagkain. Minsan ay may dala siyang bigas at sinasabi niyang tulong lang iyon dahil wala ang asawa ni Elaine. Dahil kapitan ang dumadalaw sa kanya, hindi rin agad nakaisip ng masama si Elaine. Pero habang tumatagal, napapansin ng ilang tao sa baryo ang pagpunta ng kapitan sa bahay ni Elaine. May isang kapitbahay na minsang nakakita sa motorsiklo ni Donato na nakaparada sa gilid ng bahay ng babae bandang gabi na. Noong una ay wala siyang sinabi kahit kanino, pero sa baryo na yon ay hindi nagtatagal na lihim ang mga ganitong bagay. May mga ilan na nagsimulang magtanong kung bakit madalas makita ang kapitan sa lugar na iyon. May iba naman na nagsasabi na baka nagkataon lang na napapadaan siya roon dahil trabaho naman niya ang mag-ikot sa baryo. Pero habang lumilipas ang mga buwan, nagiging mas madalas ang pagpunta ni Donato sa bahay ni Elaine. Isang gabi, bandang 9:00, muling tumigil ang motorsiklo ng kapitan sa harap ng bahay ng babae. Tahimik na ang baryo at halos wala ng tao sa kalsada. Pumasok si Donato sa loob ng bahay ni Elaine at nagsara ang pinto. Makalipas ang ilang sandali ay may isang lalaking naglalakad pa uwi mula sa tindahan ang napadaan sa kalsadang iyon. Pagdaan niya sa harap ng bahay ni Elaine ay napansin niya ang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng bahay. Kilala niya agad kung kanino iyon dahil iisa lang ang may ganong motorsiklo sa baryo. Motor iyon ni Kapitan Donato. Napatigil siya sandali at tumingin sa bahay. Tahimik ang loob at sarado ang pinto. Ilang sandali pa siyang nakatayo roon bago siya tuluyang naglakad pa uwi. Sa mga susunod na araw ay may iba pang makakapansin sa parehong bagay. At habang patuloy na nagtatrabaho si Rogelio sa Saudi at nagpapadala ng pera sa asawa niya, unti-unting nagiging mas malapit sina Kapitan Donato at Elaine sa baryo ng Calasiao. May ilan na nagtataka kung bakit madalas makita si Donato sa lugar na iyon. Pero karamihan ay hindi nagsasalita ng direkta dahil kapitan ang pinag-uusapan nila. Isang gabi, bandang 9:00, muling tumigil ang motorsiklo ni Kapitan Donato sa harap ng bahay ni Elaine. Pumasok siya sa loob ng bahay at isinara ni Elaine ang pinto. Sa gabing iyon ay mas tumagal ang pag-uusap nila kaysa sa mga nakaraang pagbisita ng kapitan. Hindi na agad umalis si Donato. Ilang oras siyang nanatili sa loob ng bahay. Sa gabing iyon ay tuluyang nangyari ang bagay na hindi nila dapat gawin. Dahil ito pala ang balak ni Kapitan Donato, ang makuha ang pagkababae ni Elaine. Bumigay si Elaine, marahil dahil na rin sa kasabikan nito sa romansa. Matagal na kasing wala ang kanyang asawa. Kumbaga ay
Kamot-kati na lamang ang kanyang puday. Kaya lahat ng effort ni Kapitan Donato na bigyan siya ng pasalubong at kung ano-ano pang pabor ay nabawi na niya nang madali niya si Elaine sa kama. At ang mas masaklap, sa bahay pa mismo na pilit pinapaganda ni Rogelio. Sa mga sumunod na linggo ay nagpatuloy ang pagkikita nila kapag gabi. Kapag tahimik na ang baryo at kakaunti na lang ang tao sa kalsada, ay pumupunta si Donato sa bahay ni Elaine. Doon sila nagkikita habang ang asawa ng babae ay patuloy na nagtatrabaho sa Saudi nang walang kaalam-alam sa nangyayari sa baryo nila. Habang tumatagal ang relasyon ni Donato at Elaine, unti-unti ring kumakalat ang usapan tungkol sa kanila sa iba't ibang bahagi ng baryo. At kahit wala pang nagsasalita ng direkta, may mga tao na nagsimulang maghinala sa ginagawa ng kapitan at ng asawa ng isang overseas Filipino worker. Sabi ng iba sa bulong-bulungan na habang nasa abroad daw si Rogelio na kumakayod, ay todo kayod naman daw si kapitan kay Elaine sa kama. Jackpot daw si kapitan kasi nga bata at sariwa pa raw ang tahong ni Elaine. Unti-unti ay naging normal na sa kanilang dalawa ang mga gabing iyon. Pero habang tumatagal, mas marami na ring nakakakita sa motorsiklo ng kapitan na nakaparada sa parehong lugar. May isang matandang babae na nakatira 2 bahay ang layo mula kay Elaine na ilang beses nang nakapansin nito. Tuwing lalabas siya ng bahay para magbuhos ng tubig o magsara ng gate, nakikita niya ang motorsiklo ni Donato sa gilid ng kalsada. Sa una ay hindi siya nagsalita, pero isang araw sa tindahan ng baryo, habang bumibili siya ng kape at asukal, hindi niya napigilang banggitin ang napapansin niya sa isa pang kapitbahay. Napapansin mo ba na madalas ang motor ni kapitan sa bahay ni Elaine kapag gabi? Tanong niya. Napatingin sa kanya ang kausap niya. Talaga? Oo, ilang beses ko na nakita. Hindi nagtagal ay may isa pang nakarinig ng usapan nila. Mula noon ay nagsimula nang kumalat ang bulong-bulungan sa baryo. May mga nagsasabing baka nagkataon lang na napapadaan ang kapitan doon. Pero may iba rin na nagsasabing hindi na normal ang dalas ng pagpunta niya sa bahay ng babae, lalo na kapag gabi. Mula sa tindahan ay napunta sa palengke ang kwento. Mula sa palengke ay umabot sa mga tambay sa kanto. Unti-unti ay halos kalahati na ng baryo ang may naririnig tungkol sa madalas na pagpunta ni Kapitan Donato sa bahay ni Elaine. May ilan pang nakakita mismo sa kapitan na lumalabas ng bahay ng babae kapag gabi na. Isang gabi, bandang 11:00, may isang lalaking galing sa inuman ang napadaan sa kalsada sa tapat ng bahay ni Elaine. Napansin niya ang motorsiklo ng kapitan na nakaparada sa gilid ng bahay. Napatigil siya at napangiti na lang. Kapitan pala, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, naikwento niya iyon sa mga kaibigan niya. Doon lalong lumakas ang usapan sa baryo. Habang kumakalat ang balita, may isang kamag-anak si Rogelio na nakarinig ng mga sinasabi ng mga tao. Noong una ay ayaw niyang maniwala. Kilala niya si Elaine at kilala rin niya si Kapitan Donato. Pero habang tumatagal, mas marami siyang naririnig na parehong kwento mula sa iba't ibang tao. May nagsabi na nakita raw nila ang kapitan sa bahay ni Elaine kapag gabi. May nagsabi naman na halos linggo-linggo raw itong nangyayari. Hindi niya alam kung totoo o hindi ang mga naririnig niya. Pero alam niyang may isang taong dapat makaalam ng mga sinasabing iyon. Si Rogelio. Sa Saudi, patuloy lang sa trabaho si Rogelio. Araw-araw ay pareho lang ang ginagawa niya. Trabaho sa umaga hanggang gabi. Pagkatapos ay pahinga sa maliit na kwarto na kasama niya ang ilang kapwa Pilipino. Isang gabi matapos ang trabaho, nagring ang cellphone niya. Isang kamag-anak niya mula sa Kalasyaw ang tumatawag. Sinagot niya ang tawag at nagkumustahan muna sila. Pagkatapos ng ilang sandali ay nag-iba ang tono ng boses ng kausap niya. May sasabihin sana ako sa'yo, sabi ng lalaki. Ano yun? Tanong ni Rogelio. Sandaling natahimik ang kabilang linya bago nagsalita muli ang lalaki. May mga naririnig kasi ako dito sa baryo. Anong naririnig mo? Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero tungkol kay Elaine. Napatigil si Rogelio. Anong tungkol kay Elaine?
Huminga muna ng malalim ang lalaki bago nagsalita. Sinasabi ng mga tao dito na madalas daw pumunta si Kapitan Donato sa bahay ni Elaine kapag gabi. Ilang segundo na walang nagsalita sa telepono. Hindi siya agad nagsalita. Sa maliit na kwarto sa Saudi, nakaupo lang si Rogelio habang hawak ang cellphone. Sa baryo naman sa Calasiao, patuloy pa ring nagkikita sina Kapitan Donato at Elaine kapag gabi. Wala silang alam na ang mga usapan tungkol sa kanila ay unti-unti nang nakakarating sa lalaking nagtatrabaho sa malayong bansa para sa kinabukasan ng kanyang asawa. Lumipas ang mga linggo matapos makarating kay Rogelio sa Saudi ang mga usapan tungkol kay Kapitan Donato at kay Elaine. Sa una ay hindi niya agad pinaniwalaan ang narinig niya. Ilang beses niyang tinawagan ang asawa para kumustahin ito at wala naman siyang napapansin na kakaiba sa mga sagot ni Elaine. Maayos naman ang usapan nila sa telepono at pareho pa rin ang sinasabi ng babae na naghihintay siya sa pagbalik ng asawa. Pero habang tumatagal ay hindi na maalis sa isip ni Rogelio ang mga sinabi ng kamag-anak niya. May mga gabi na hindi siya makatulog sa Saudi dahil paulit-ulit niyang naiisip kung totoo ba ang mga narinig niya mula sa baryo. Lumipas pa ang ilang buwan, isang araw, may panibagong tawag na dumating sa kanya mula sa Calasiao. Isa na namang kakilala ang nagsabi na hindi na raw lihim sa baryo ang madalas na pagpunta ni Kapitan Donato sa bahay ni Elaine kapag gabi. Doon nagsimulang mabuo ang galit ni Rogelio. Pero habang nangyayari iyon sa Saudi, may isa pang pangyayari na hindi alam ng karamihan sa baryo. Napansin ni Elaine na ilang linggo na siyang hindi dinadatnan. Noong una ay hindi niya pinansin iyon. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay nagsimula na siyang kabahan. Isang umaga ay nagpunta siya sa isang maliit na klinika sa bayan para magpatingin. Pagkatapos ng pagsusuri, tahimik na sinabi ng midwife ang resulta. Buntis si Elaine. Paglabas niya ng klinika ay tahimik lang siyang naglakad pa uwi. Wala siyang sinabihan kahit sino tungkol sa nalaman niya. Pero alam niya kung sino ang ama ng dinadala niya, si Kapitan Donato. Nang malaman yon ng kapitan ay nagkita sila sa bahay ni Elaine isang gabi. Tahimik ang usapan nila. Pareho nilang alam na kapag kumalat ang balitang iyon sa baryo ay malaking problema ang haharapin nila. Habang sinusubukan nilang itago ang nangyari, patuloy namang kumakalat ang usapan tungkol sa kanila sa baryo. Dumating ang araw na nagdesisyon si Rogelio na umuwi ng Pilipinas. Hindi na niya kayang manatili sa Saudi habang ganito ang mga naririnig niya tungkol sa asawa niya. Nagpaalam siya sa trabaho at umuwi ng bansa. Pagdating niya sa Calasiao ay halos lahat ng tao sa baryo ay alam na ang balita. Hindi na rin nagtagal bago niya nalaman ang isa pang bagay na mas lalong nagpagalit sa kanya. Buntis si Elaine. Doon na inamin ni Elaine ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Kapitan Donato habang nasa Saudi siya. Nalaman din ng asawa ng kapitan na si Celia ang lahat. Nagkaroon ng malaking gulo sa pagitan nila ni Donato at halos araw-araw ay pinag-uusapan sa baryo ang iskandalo na iyon. Hindi doon nagtapos ang problema. Nagdesisyon si Rogelio na magsampa ng kaso laban kay Kapitan Donato. Tinulungan siya ng ilang kamag-anak at nagpunta sila sa abogado sa bayan upang magreklamo laban sa kapitan dahil sa nangyari sa kanyang asawa habang nasa ibang bansa siya. Ipinaliwanag ng abogado na may pananagutan si Kapitan Donato bilang halal na opisyal ng barangay. Ayon sa mga patakaran ng mga opisyal ng barangay sa ilalim ng Local Government Code, maaaring ireklamo at tanggalin sa puwesto ang isang barangay opisyal kung siya ay nasangkot sa iskandalo o gawaing itinuturing na immoral at nakakasira sa dangal ng kanyang tungkulin bilang pinuno ng komunidad. Dahil dito, umabot ang reklamo sa tanggapan ng munisipyo kung saan sinimulan ang formal na investigasyon. Dahil sa mga testimonya at sa bigat ng reklamo, pansamantalang sinuspinde si Kapitan Donato habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi na rin niya maipakita ang sarili sa baryo tulad ng dati dahil halos lahat ng tao ay may alam na sa nangyari. Makalipas ang ilang buwan ng pagdinig at pagsusuri ng kaso,
Naglabas ng pinal na desisyon ang mga opisyal sa munisipyo. Batay sa mga ebidensya at sa reklamo na isinampa laban sa kanya, napagpasyahan na tuluyan ng alisin si Kapitan Donato sa kanyang puwesto bilang kapitan ng barangay dahil sa gawaing nakasira sa dangal ng kanyang tungkulin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy ang pagbubuntis ni Elaine. Sa kabila ng galit at sakit na naranasan niya, pinili ni Rogelio na patawarin ang asawa niya sa huli. Hindi na niya ipinagpatuloy ang galit at hinayaan na lamang niyang magpatuloy ang buhay, habang ang dating kapitan ng baryo ay naiwan na may sirang pangalan sa komunidad na matagal niyang pinamunuan.